Diri po bagkos siya lalo na lumago at namunga. Nagdaghan ang kaya branches. Nag-abot ini sa sabi nato Pentarchy, 5 ancient patriarchates na sinabi nato sa sayo na Sabado. From Jerusalem, nagkadto sa Antioch, Rome, nakakadto man siya sa Constantinople and Alexandria. Paghali sa Eastern Church, sa Rome, sa pagsiway niya, and upat, nagpadagos na nag-urupod. Wala sila pag siriway, lalo sila nag-grow. Nag-grow sila into more several newer patriarchates such as Russian Patriarchate, nakaabot sila sa Ukraine, nakaabot sila sa Eastern Europe. And kung ato mamasdan niyan, pag-adalan nato sinmed, maski diin, mag-inkarta man kita, mag-encyclopedia man kita, mag-internet man kita, sana na paagi pag na-research nato ini, we will see that the Eastern Orthodox Church is the oldest established church in Christendom. Nagbatog siya sa Holy Land before there were any Christians in Rome. Ini po, may ako sa iyo sa ipapasearch. Imudun po niyo sa internet and i-type lang niyo Holy Light, then press enter, and then presto, may imod niyo na Holy Light. Nano po yun na Holy Light? Ang Holy Light po, tuwing Paska, tuwing Easter Sunday, sa Eastern Orthodox Church, maulang yun po nagluluwas. Diin po yung nagluluwas, dun yung po sa sayo na cathedral sa Jerusalem. Yung po na cathedral, yun sa diri lang sa Orthodox Church, o meaning to say, diri lang ang Orthodox ang nagagamit. Barahin sin iba-iba na portion o na parte sa cathedral, ang iba-iba na simbahan. Main man doon sin Misa Pirmi and Roman Catholic Church, the Armenian Orthodox Church, and the Greek Orthodox Church. Pero marasa pa po, makangangalas ang bagay nini kay nagaganap lang po ang Holy Light pag namisa na ang Archbishop o Patriarch San Orthodox. Doon sa cathedral na yon, naluwas po sa may hali sa altar ang ingagahay nato na Holy Light. Ini po sa naklase sin kalayo na kundi ako namamali for the first 30 minutes, pag naluwas ini hali sa altar, maski kaputan mo, diri siya nakapaso, diri siya mainit, pero nakapugkot siya sin mga kandila. And then pagkatapos ng 30 minutes, na-turn na siya into an ordinary flame. Ini po, this Holy Light is a major miracle. Major miracle po ini, major miracle talaga, sabi nga ni. Pero marasa pa kay, diri ini natutuunan simpansin. Unlike others na may unlang di na nagturo sa sagingan, kung ano-ano na ang balita sa media. Minsan grabe na pag-highlight o pag-sensationalized. Pero sa Orthodoxiya po, grabe ang mga major miracles, kagaya po sini. Imudun po niyo sa internet, and Holy Light, maimud niyo na sa Jerusalem, and naluwas lang ini during Easter Orthodox celebration. Purbaran po niyo sa next year, sa maabot na celebration, kay madalas po ang Orthodox Easter celebration, minsan nauuna o minsan nauurhi. Diri siya madalas kasabay-san iba na mga Christian streams. Na daw kay sa Jerusalem lang ini naghahali na Holy Light. Di man ini nagaganap sa intiro. Ini sayo na miracle na nagpapatuon, nagtetestify. Sabi nga ni, ang founder dapat sa nagtayo, this is a testimony na palibas ang Christianity nagbatog sa Jerusalem. Testimony man ini sa kinapanganakan ni Jesus. Ang founder o nagtayo sa tunay na simbahan dapat si Kristo. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iklesia. Ano ang bato? Sabi, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang sabi doon, it was not Peter, but the revelation of God to Peter that Jesus Christ is the rock of salvation, the Son of God. Mao po yun ang bato na papatungan sa simbahan. The revelation knowledge, ang kapahiyagan na si Kristo ang
anak ng Diyos. Diri po si Peter. Ang tunay na church na original, nagpasimula nang dumating ang takdang panahon, no? Na sinugo ng Diyos ang kanyang anak. According to Acts chapter 2 verses 1 to 47, ang simbahan po nag-grow dahil sa leading and guidance ng Holy Spirit, nangaral ang mga apostoles. Nagbatog sinpangadal ang San Pentecostes sa Jerusalem, AD 33. Ang mga nagbarati sa adal sa mga apostoles, nagturubod sinda na bautismuhan, ura adlaw nagdagdag sa kanira ang Diyos o ang kaguranan sa mga inililigtas. Niyan, ini sa kahaputan na, are you in the true church? Mabalikan ta po, permian hapot na, kung kita naghahanap-hanap, nagsisearch talaga sa tunay na spirituality. Ang sabi ni Saint Cyprian of Carthage, sino ini po na Saint Cyprian of Carthage? Ang taon, circa 250 AD, prior to the making of the New Testament Bible. Bago pa nahuman ang New Testament, bago pa nalimbag, nano ang sabi niya sa wala pa sa New Testament, Christian Bible, there is no salvation outside of the church. Wala sin salvation o kaligtasan sa luwas sa simbahan. The house of God is one, and there can be no salvation to anyone except in the church. Wala kuno sin salvation o kaligtasan sa luwas san tunay na simbahan. Kaya po mga tugang, nakasalalay din ato mga kalag na diri tama kay kita lang sincere. Sincerity is not enough. Daghanon man po ang mabuot na tawo, pero nalalagalag. Daghanon man po ang sincere na naghahanap na paghuna, mauna nakalanding na sila sa tunay. Pero ang sabi po ni Saint Cyprian of Carthage, na wala sin kaligtasan sa luwasan tunay na church. Kaya dapat hanapon ta ini, arin ini na simbahan na ini. Sabi naman po ni Saint Ignatius of Antioch, circa 105, taon 105, wherever the bishop appears, let the congregation be there also. Just as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. There is the church. Kung haing kuno nagluluwas o nag-appear ang bishop, hayaan na ang kongregasyon magtiripon. Ang mga mananampalataya. Kung pano man si Kristo nagtindog san kaniya simbahan. Sabi man ni Saint Irenaeus, circa 180, it is said, in the church, God has set apostles, prophets, teachers, and all the other means through which the Holy Spirit works. Those who do not join themselves to the church are not partakers of these things. Maymod niyo, ang diri kuno nakadukot sa tunay na simbahan. Nano pa baga ni ang scripture sini? Ang sinabi ni Kristo na parable of the vine, ang istorya sa vine. Ang sabi baga, sabi ni Jesus Christ, I am the vine, you are the branches. Ang ulo si Kristo, ang simbahan mo ang kaniya hawak, katawan, ulawas. Ang sabi ni Kristo, any branch na diri nakakonekta sa kaniya, mamamatay, mauuga. Ang sinuman na diri nakadukot sa tunay na church, wala saysay ang kaniya spirituality o pagsisikap. Sabi din ni, rather, they defraud themselves of life through their perverse opinions and infamous behavior. Mga tugang, ang permita balikan ang apostolic constitution sa simbahan, nano pa ini, ang desisyon sa ecumenical council, maupaw yun ang padagos na isusunod sa simbahan na orthodox. Di po siya nagliwat, di siya nagdeviate, kaya nga siya sinabi na orthodox. Ang sabi pa baga, ang gusto sabihin sa ortho, straight, pure, matuwid, tuwid na daan. Sabi nga ni Presidente, tuwid na daan. Yun po ang gusto sabihin sa ortho, tuwid. Kung kita baga may problema sa mga buto, diin kita nakadto kita sa orthopedic hospital. Gusto sabihin, i-straighten ang ato sa lao na bakli na buto. Kung ang ato ngipon sungki-sungki, diin kita nakadto.
sa orthodontist or dentist, sabi nato. Yun na may unsin kakayahan na mag-straighten, mag-correct sa ato mga ngipon. May mga brace baga minsan mga ngipon na ang gusto sabihin para maituwid. Matwid na daan. Yun po ang gusto sabihin. Ang gusto sabihin sa Webster's Dictionary, maupo yun. Ang orthodox, ang gusto sabihin sa ortho, straight siya. Diri siya nagtiko, di siya naghali sa totoo. Nagdadara siya san accepted standard na teachings ang Christianity. Di siya nag-deviate. Batog san ecumenical council hanggang niyan. Kaya rin po niyo mga tugang ito na ecumenical council, mauyad to an universal na pinagkasaruyaan san One Holy Catholic and Apostolic Church. Mauyad to ang tunay na orthodox na katukduan na diri ng liniwat until now. Maski kami niyan ay inhimo namo. Mismo ang misa, diri liniwat, mao man gihapon. Pag nag-divine liturgy ako, talikod man gihapon kadalasan. Dahil ang padi man, worshipper. Diri siya nagpalit. Diri siya nag-irog sa to na 1960s baga na Tridentine Mass na insasabi, na old calendarist. Kundi, ang kumpanuan, divine liturgy ang panahon, maon in gagamit niya na klasesin pag mimisa. Ang gamit niyan maupuan, Divine Liturgy of St. John Chrysostom. May mga occasional man, St. Basil. Pero kadalasan, yung po na halos puro tindog, diyo lang ang luhod. Nan, bihira siya mag-ingkod, kung maingkod man diyo lang. Hanggang yan, wala sin pagliwat, mainang gusto sabihin sa orthodoxia, diri liniwat ang katukduan ni Kristo, hanggang ang, kung nan ang pinagkasaruyaan, pinagkaisahan dito sa 7 Ecumenical Council. Hanggang yan, we always refer back to 7 Ecumenical Council. Mga tugang, kumadto kita hanapon ta ang tunay na simbahan. Ang tunay na simbahan na siya man naghatag sa katawuhan sa tunay na Biblia. Ang Orthodox Church po siyan hanilian sa tunay na Biblia. Kaya nano po, ang Biblia po, ang kauna-anahan ng New Testament, nagbatog siya sa, hinimo siya sa mga Greeks. Pagbatog sa Rome, sinurat baga ni San Pablo, sa Roma, sabi ko sa iyo San Domingo, Roma is in Italy right now, no? Pagkatapos ng Rome, nanon masurunod, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, 1 and 2 Thessalonians, Philippians, ano pa? Daghampa ang sinururat sa mga churches ni San Pablo. Ini po, ang gabos na ini, puro sinurat dito sa mga churches na ini na nasambit. Kung ato po hahaputon, hanggang niyan, kaya ini na mga sinururatan ni Apostol Pablo, pagbatog sa Roma, hanggang sa Corinto, Thessalonica, Pilipos, Galacia, Efeso, nano pa daw, existido pa kaya ang mga simbahan ay ni, ang simbag po, opo, hanggan po niyan, nang kun kakadtoon ta sira, literally, maimod nato na buruhayo nung pa ini po ng mga sinururata ng mga churches ni Apostol Pablo. Pero sa Roma, intiro na ini ng mga churches na nasambit, puro po ini niyan na nag-exist as Orthodox Christians. Sira po ang naghatag sa ato sa banal na Biblia na ginagamit niyan sa intiro, mag-protestante, mag-fundamentalist, mag-born again, mag-Roman Catholic, puro po nagagamit sini na Bible. Kaya baga mangalas ka mo, nano kay maski sino na preacher. Sira sino na preachers, pag nagpe-preach, paghiro baga, okay, let us, once again, let us refer back to the original text or original word in Greek word. Like, for example, love. In Greek, daghanon ang love. Daghanon ang definitions niya. Nano? Agape, phileo, istorge, kung nano-nano. Na kay nano po, mauyad to po, panoan original, maonan una-una na ginamit sa paghimo sa Bible. Naniyan man, medyo daghanon ang pagkareliwat kung nano-nano ang liniwat sa Biblia. Totoo po, kadalasan na ibabasa niyan sa kadaghanan na Bible, iba na. Daghanon na ang pinalitan. Halimbawa, New World Translation na Bible, imbis na nakabutang Lord, binutangan Jehovah. Ang iba man, Yahweh.
Kung babasahon nato po sa kaluma-lumaan ng mga kasuratan, Yahweh, YHWH siya. Di siya mahilwasin basta-basta. Ni an maghilwas on diri basta-basta. Daghanon rin liwat niyan sa panahon nato ng mga pinagriliwat sa Bible. Pero aram niyo, balikan nato ang Orthodox Bible. Nandiri po ang simbahan, diri po ang tawo ang mina-interpret sini. Diri po ako nag-interpret, an ako po inbabasa, an ako po teaching base po sa interpretation of the church. It is the church that should interpret the Bible, not the individual person. May kasabihan nga ni, tagan mo man kuno sin Bible, ang 5 katawo, nan isulod mo sa kwarto. Parareho Bible, parareho version, parareho chapter ng parareho verses na ipabasa mo. Nan ipa-interpret mo kanira. Ang 5 katawo na nagsulod sa kwarto, pagluwas, ang interpretations nira unum. Kay nano, kada sa kanira may unsin interpretasyon, individually. Puro opinionated theology. Nano kay unum, para magkasayo sira, pag irestoryahan nira ang kanira pinag-irestoryahan. Kaya daghanon ang interpretations. Whereas in the church, ang simbahan lang po, ang may karapatan mag-interpret sa Bible, ngani diri kita malagalag. Sa simbahan na Orthodox, wala po sin infallible na single person or individual person. Dahil intiro na individual na tao nasasala. Sabi sa Bible, sa Romans, intiro nagkasala. For all have sinned and fall short of the glory of God. And no one is righteous before God, not even one. Not even our patriarch, not even the Pope. Maski sin wala sin perfect. Kailan nagiging perfect, nagiging infallible lamang ansa inabagay. Pag ansa inabagay, inagi sa synodical council meeting. Ang resulta san meeting, ang pinagkasaruyaan, na resulta sa paagis ang pangadji, sa paagis ang liturgy, sa paagis ang guidance ang Holy Spirit sa mga nagkakasarayo na nag-irestorya. Ngano po ang mangyayari? Maoy po yun ang magiging infallible decision or interpretation of the church. Pero kung hali lang sa sayo na tawo ang infallibility, diri po yun pwede. Because no one is righteous before God. Nobody's perfect. Ika nga. Hanggan ikaw tawo, pirmi ka may pagkukulang, nasasala. Tawo baya, sabi nato. Pero ang tawo pag nagkasarayo na, for where 2 or 3 are gathered together in His name, there He is in the midst of them. Niya na aga po, sana sa mga nagbarati, maski pa paano sa halipot nato, sa limitado nato na minutos, na pag-uri-restorya, maski pa paano, naka-open up ini sa iyo, nakadanon ini. Again, diri po sapat ang 20 minutes ko na catechesis sa radyo. Pwede ko po kamo i-entertain. Mag-usap tayo. In person. Face to face. Pwede po tayong dalawa. Just text me. Pwede kayong mag-call. Pwede kayong magbisita. Mga tugang unorthodox church para sa Intiro. Di po ini exclusive. Diri ini exclusive. Diri ini kay ethnic. Diri ini kay outdated church. Maaring ang Orthodox Church ancient, luma na, pero diri siya dormant. Padago siya na nag-grow. Mala kay from Constantinople to Hong Kong, nakaabot sa Manila, nakaabot sa Masbate, mala may monasteryo kit sa Masbate. Niyan ang Orthodox Church, yaan na po mismo sa gubat. Pagkakataon nato. Mala may nag-Facebook, taga Irusin, sabi niya, salamat kay nakaabot na ang Orthodox Church dini sa Sorsogon, sa gubat. Sana makaabot man kamo dini. Pag nag-hook station kita sa iba-iba pa na stations like Bulan and Sorsogon, naghurulat man ang Masbate, Burias, Anticao. Balita ko may mga Greeks man sa Legazpi, sana maabot sira. Diri lang ini pang Pilipino, di lang ini pang Griego. Ini para sa Intiro. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Eparestis somen to Kyrio. Let us all lift our hearts unto the Lord. Thanks be to God. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Thank you so much, Father and Presbyterian Mary, for your very good insights
Sana pumasok po ito sa ating mga puso't isipan. So, ulitin ko po muli sa mga interesado ay maaari po kayong makipag-communicate sa amin. Mag-text o call lang kayo kung nais ninyong maintindihan o maging bahagi o kaisa ng Orthodox Church. Ang mga bagay na ito ay di pa sa ano paman, kundi napaka-appealing, interesting sa mga palaaral at wide reader. Kailangan po nating asikasuhin ang ating mga kaluluwa at higit sa lahat sa mga naghahangad o naghahanap ng balance at tamang spirituality, you are welcome. Be with us on our Divine Liturgy, catechesis, and other sacramental lessons and rites. And now, let's hear a vocal rendition entitled The Smile from Irene. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking aloud, but when you hold me near, you drown out the crowd. Old Mr. Webster could never define what's being said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. That touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. You said it best when you say nothing at all. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. That touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. You say it best when you say nothing at all. La, 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 la. You say it best when you say nothing at all. Thank you, Irene. So, sana po ay lahat kayo napangiti sa kanyang awitin. So, sabi nga, let's always wear a smile every day, mula umaga hanggang gabi. So, thank you po. So, I hope meron pang mga ibang talents na talagang i-offer sa ating Panginoon. And here for our announcement, we have Divine Liturgy. You are invited to this or Holy Mass every Sunday, 9 to 11 a.m. at the Holy Martyr Saint Eleftherios Greek Orthodox Church, dyan po sa Balo del Norte. At meron din po kaming regular catechesis right after Sunday Divine Liturgy. At ngayon po, sa darating na December 6, ganap po ng alas 6 ng gabi, ay kayo pa imbitado sa fiesta ng
San Nicolas, o Feast of Saint Nicolas, yung kaninang lesson ni Presbytera. So kayo po invited to be with us on that feast. At makipag-appointment lang po kayo or meet us, our parish priest, Father C, lalo na po sa mga interesado o may inclination towards orthodoxy. At bukas man po ang amo programa na The Voice of Orthodoxy sa mga sponsors, donors, or benefactors na gusto po ini maging magpadagos na kamo po din i-acknowledge man sa amo programa. So you are welcome here, sponsors and benefactors. Hi man po dyan sa mga taga-Carriedo listeners, lalo na kan Ramil, Ryan, Papay, Rene, lalo na sa mga teachers dyan, si Ma'am Ibeth, Ma'am Portia, Ma'am Aileen, Ma'am Rhea, Ma'am Nilda, at sa mga hindi ko pa po na-mention. So, hi man po sa inyo. At lalo na din sa mga tricycle drivers dyan sa Carriedo, Paradahan, kan Nursey, dyan sa tindahan po. Hi po dyan sa inyo. At lalo dyan sa mga kabarangay ko sa Balud Sur. Hello mga taga Balud del Sur. At happy listening sa Indogabos. Okay, we have other acknowledgement from our Father C. May nakalimutan kita, ma'am. Importante ho nun. Ay, nano po yun. Feast. San ato patron saint mismo. Ay, opo, okay. So, kita. meron pa po pala kami isa pong feast. Si Oo. Saint Eleftherius na gaganap po sa December 15. Ganap po na alas 6 uli. So, marami kaming fiesta ngayon sa December and you are welcome. So, just go to our chapel. Marami po kami dong announcement at kung gusto mo po ninyong mag-further explanations, you can be with us po dyan. So marami pong magwe-welcome sa inyo, wala po sa inyo doon out of place. So OP, lahat po kayo dun welcome. So Father C for our may nag-text na ba? Sagot, wala pa ba? Okay, wala pa po. Siguro wala pang pumupunta doon sa ating tarpaulin doon sa church. So maraming beses nating inulit kung sino ang ating patron saint dito sa Gubat, Sorsogon. Okay po, nakasulat doon, sayang naman po na 60 pesos. Si Mother Chudoti. Mother Chudoti, ang abbess o ang Mother Superior ng monastery sa Theotokos Monastery sa Katayngan, Masbate Province. Mga hinigala, mga palangga ko ng mga madre. Maayo na adlaw sa indong tanan. Father George ng Presbytera. Maayo na adlaw sa indong tanan. Sa mga kapatiran, mga palangga diha na mga brothers and sisters sa Orthodox Church sa Masbate. Kay Suterio, sir, kumusta? Kamu diha, tanan. Happy listening kay Mother Chudoti, na naka-live stream sinda. Nansin ang tanan ng mga faithful parishioners. Kung nagbabati man niyan si Father Vincentius, kan mamo, maayo na aga sa imo, mamo. Okay, wow, salamat sa kanila. Okay, by the way po pala, kasi I forgot to announce or remind you na naka-live stream po tayo ngayon sa may mga internet. So, pwede nyo pong i-recommend sa inyong mga relatives na nasa ibang bansa. We are live stream po sa www.ustream.tv/channel-DWPS-91-1-Gubat. So, pwede po nyong i-recommend dyang website kasi po live stream po tayo ngayon. Kaya po may nag-response na isang doon po sa aming Masbate Katayngan na monastery. Monastery. I'd like to thank also the support, prayer support from Father Barnabas. Naka-live stream siya. Hello, Father Barnabas. In Larnaca, Cyprus. International to, Cyprus. In Europe, naka-live stream. Father, hello. God is in our midst. Ganon din kay Father Archimandrite Reverend Father Philemon Castro and the Bukas Palad Philanthropia Incorporated. Also, we acknowledge the support of the DWPS FM 91.1 megahertz Gubat Sorsogon. Meron pa ba tayong idadagdag? Thank you din po pala doon kay Father Edward Lim doon sa Antiochian Priest na nag-acknowledge po sa atin dyan sa FB. So thank you po, Father, for your hope na sana makarating sa Irosin yung range ng DWPS. So we hopefully God will be with us in that hope.
Hindi yan hope kasi pag ang Panginoon na yan dyan, palagi po yan nangyayari. So thank you po sa prayers mo, and I hope na talagang malapit din naman yung Erosin. Maybe next year ay malayo na tayo. So mag-uunlad yung ating reigns. So thank you po, Father Edward Lim. Nakalimutan ko, Sister Esther. Yan, binabati kita. Kay Father George. Once again, gusto kong ulitin po na ang ating time ay 1 hour lang. Ang aking allotted time for catechesis is only good for 20 or more minutes, 20 to 25 minutes. This is not enough for me to state to you everything na maituro ko ang maraming bagay sapagkat napakaraming dapat ituro. Pwede po tayong magkita in good spirit. You visit us, call and text or visit our place in Balo del Norte, Gubat, Sorsogon, and we can accommodate you there. Kahit papano. Magkape tayo, text us, call us, or write us, maski snail mail, o kung kayo lang naman ay kababaryo, makipag-usap lamang, madali pong makipag-communicate sa amin. Maaring naka-block lang po lagi ako, pero tayo naman po ay mabait. Okay po, tama po si Father. Anything? So, maraming salamat po sa inyo po lahat na nakikinig at hopefully mag-invite po kayo muli ng mga kasamahan nyo sa pagkikinig ng aming pong programa. Maraming salamat po. Magsama-sama po tayong muli sa next Saturday, same time.